Sa labas makikita si Grid at si Kan na nakaupo sa isang malalaking mga bato. Sinasabi ni Grid na natagalan siyang umabot ng 100% saglit para maabot ang 100% na pag-unawa sa Blade na si Iarot. Kailangan niyang gumawa ng mass production ng Grid set, pero gusto niyang pumunta at makita si Lord. Sinasabi ni Kan na noon, dahil gusto niyang ibigay ang pinakamagandang buhay kay Oliver, hindi niya pinatay ang apoy ng Smithy. Sa oras na napagtanto niya na ang isang bata ay nakangiti lamang sa pamamagitan ng pananatili sa tabi nila, huli na ang lahat. Laging kulang sa oras ang mga magulang, pero sana maging iba siya sa iba. Kahit gaano siya kabisi, sa pagtatapos ng bawat araw, subukan niyang manatili sa kanyang anak. Sinasabi ni Grid na pinag-iisipan niya na ibigay ang posisyon ng Panginoon kay Jessica para makafocus siya sa pagpapalaki ng kanyang anak, gayunpaman, kukuha siya ng pera sa buwis. Dumating si Piero at sinasabi nito na nandito pala siya. Panginoon ko, siya si Royman, ang pinagtatakahan niya. Sa wakas may pagkakataon na siya na i-present siya sa iyo. Sinasabi ni Grid na naabot niya na ang goal niya. Tingnan niya ito. Nilabas ni Grid ang Great Lord Sword, name, Heron. Age, 21 years old, job, soldier, strength, 630, vitality, 331, agility, 655, intelligence, 79, belief, 10, title, Royman, tumaas ang kanyang tiwala sa sarili matapos gumamit ng pekeng pangalan. Strength plus 5%, title, West's New Star, isang genius na pwedeng represent ng buong rehiyon. Ang bilis ng pagtaas ng level at stat niya ay 20% na mas mabilis kaysa sa mga normal na tao, habang nasa terrain desert, lahat ng stats niya ay tumaas ng plus 150%. Title, The One the Legend Watches, natatanggap niya ang atensyon ng isang legend na si Piero, hindi niya sinasadyang tumatanggap ng pagsasanay sa militar na nakakubli bilang personal na pagsasanay, nakakakuha siya ng maraming stats kapag nag-level up siya, may pagkakataon din siyang matuto ng mga bagong kasanayan, skill. Basic Bow Mastery, F. Basic Shields Mastery, F. Basic Sword Mastery, D. Farming, B. Prestigious Bloodline, A. Saving Sword, S. Sinasabi ni Grid na kahanga-hanga, sinabi nga ni Lowell na ang autoridad ang magdadala ng mga mahuhusay na tao. Pero bakit may skill siya ng farming? Anak siya ng isa sa pinakaprestihiyosong pamilya ng militar ng Riden na nahulog sa disgrasya 10 taon na ang nakakaraan. Pinatay ng mga halimaw ang kanyang magulang, habang nawala ang kanyang mga kuya matapos i-dispatcha sa mga research vampire. May pag-asa pa na buhay pa sila. Nagpapasalamat siya kay Duke Grid. Salamat sa kanya na nagpapasigla sa Raiden, may panahon na siya para maghintay sa kanyang mga kuya. Kaya naman siya ay kasalukuyang nagbabalat kayo bilang isang lalaki, upang gantihan ang Duke Grid. Sinasabi ni Grid na babae siya, sinasabi ni Royman na anong ibig sabihin niya, Panginoon ko. Siya ay isang batang lalaki na magiging isang sundalo na magtatanggol sa kanyang Panginoon sa hinaharap. Sinasabi ni Piero kung babae siya, hindi siya makakapasa sa stamina test. Sa isip-isip ni Grid na wag niyang sabihin na hindi niya pa napapansin, parang napakaraming taon na niyang mag-isa kaya kinakalawang na ang sense niya. Sinasabi ni Grid na sa anumang paraan, hindi ito mahalaga. Tinawag niya siya para ibigay ang pinakamahusay na set na ginawa niya. Mass Production Grid Set. Rank, Unique, tuwang-tuwa at sinasabi ni Royman na hindi niya akalain na tatanggap siya ng equipment na ginawa ng Panginoon niya. Pakiramdam niya ito ay magpapalakas sa kanya at least 4 na beses. Sumisigaw at sinasabi ni Piero na nasa harap siya ng Panginoon. Ayusin niya ang sarili niya, biglang kinuha niya si Royman at sinasabi nito na parang nawalan siya ng sigla. Pumunta sila sa Altes Mountain, mag-round trip sila. Nagtataka at sinasabi ni Royman na hindi ba 2 araw para makarating sa lugar na yan. Dapat din siya magtrabaho sa bukid sa umaga, at siya nakakatanggap ng 2 beses sa dami ng pagsasanay kumpara sa iba. Sinasabi ni Lowell na isa pang batang tupa ang kinakaladkad. Sinasabi ni Grid na si Lowell, bakit kasama niya si Raden? Sinasabi ni Raden na Duke, may mga gagawin pa sila sa North, kaya babalik muna sila. Ang Panginoon niya ay nagbabalak na manatili sa Riden ng kunting panahon pa. Kaya please, alagaan niya siya. Sinasabi ni Lowell na sinasabi ni Marquis Time na mananatili pa siya kay Duke ng kaunti pa. Tinatanong ni Grid kung may nangyari ba, okay lang ba kung wala ang father-in-law niya? Sinasabi ni Raden na babalik muna sila para makasiguro na okay ang mga bagay, sa kabila ng pagkawala ng Panginoon.
Babalik muna ang 1,000 sundalo para muling pagtibayin ang mga depensa. Sa isip-isip ni Grid na kahit naiinis pa siya sa pagkakamali niya, parang may maasahang subordinate din ang father-in-law niya. Sinasabi ni Grid na kung may mangyari, huwag kalimutang tawagan si Jude. Hindi katulad niya, tiyak na magaling ang kakayahan niya. Masayang tumakbo si Grid at sinasabi nito na good luck. Babalik na siya para makita si Lord, Father is coming. Naiinis at batid ni Lowell na ngunit kasama niya siya ng 3 oras mula pa ng umaga. Pagkatapos ipanganak ang kanyang anak, bumaba ang mga oras niya sa pagtatrabaho. Pero parang may impluwensyahan siya nito sa positive na paraan. Sinasabi ni Khan na walang katulad ng mga inaasahan at responsibilidad na masira ang istante ng isang tao. Pagkatapos ng lahat, ang isang bata ay maaari lamang magpatuloy sa pamumuhay sa pagtulong sa kanya. Block toys na makakatulong sa pagpapaunlad ng isip ng isang bata. Nakikita nating na naglalaro si Lord at pinagmamasdan naman siya ng tigil pag-alaga. Sinasabi ni Kazam na tagapagmana ba ni Duke Grid ang batang ito? Sa totoo lang, ipinagtatanggol niya ang asawa ni Duke. Ngunit para sa isang maharlika, mas mahalaga ang tagapagmana. Dapat niyang baguhin ang pagtatanggol ng priority. Minsan, pangarap niya rin maging ama. Ngunit ang tanging natitira niya na lang ngayon ay ang galit niya sa Saharan Empire na pumatay sa kanyang kauri. Para makaganti siya, kailangan niya ng lakas ng Duke. Nagulat si Kazam na may bumato sa pinatayo niya. Ito pala si Lord na sinasabi na Abo. Abo, sinasabi ni Kazam na nagawa niyang ihagis ng malayo. Hindi ba't 10 araw pa lang siya? Nagbato pa ulit si Lord pero sa pagkakataon naman na ito, tinamaan niya na ang pinatayo ni Kazam. Hindi naman makapaniwala si Kazam. Sinasabi ni Kazam na ano? Huwag niyang sabihin na napansin niya siya, hindi pwede. Alam niyang hindi siya normal na bata, pero ang kanyang lakas at senses ay hindi dapat magkaroon sa isang bagong panganak. May hindi kapanipaniwalang talent ang batang ito. Dahil hindi niya namana ng lubos ang pagtuturo ng kanyang mga guro dahil sa kawalan niya ng talent, hinati niya ito kay Doran. Lord's time, isang taong nagmana ng dugo ng isang alamat at isang prestihiyosong bloodline. Magkakaroon si Lord ng 7 master sa buong buhay niya. Masayang sinasabi ni Kazam kung itong batang na ito, siguradong mamanahin niya ang lahat ng turo ng kanyang master. Iyon ang araw na una niyang nakilala ang unang master ni Lord. Nakikita nating na may umaatake sa mga giant worm at sinasabi ng mga sundalo na mag-advance sila, bawat squad, maghiwalay-hiwalay at atakihin ang mga monster. Sinasabi ni Chuxley na parang medyo precise yung location na binigay ng mga scholars ng Imperial House, advance, kailangan nilang makarating sa kanilang destinasyon sa oras upang masuportahan nila ang mga espesyal na unit ng operasyon. Sinasabi ni Mr. Swabe na tama siya, Captain Chuxley. Ito ang mga watawat ng Royal House, parang hindi sila mga taong ipinadala para ipagdiwang ang kapanganakan ng Panginoon. Oh, medyo may puot ang ibinibigay nila. Sa isip-isip ni Raden na yan si Prince Ren. Matagal na silang sinusubukang kumbinsihin ng Panginoon. Ngunit kung isa sa alang-alang ang pagkamatay ng hari ay saglit na lamang, tila sumabog ang kanyang pagkabalisa. Kung magpapatuloy ng ganito, malalagay sa panganib ang Raden at ang Panginoon. Sumisigaw at inutos ni Raden na bumaba na silang lahat. Biglang inatake sila Raden at ang mga sundalo nito sa pagkakatago nila. Sumusugod na ang isang sundalo at sinasabi nito na parang sa kabila ng mura niyang edad, maganda ang mata niya. Sa paghuhusga ng kanyang suot, siya ay parang taga-norte. Bakit siya nandito sa Western Territories na malapit na maging alikabok? Ang utos na natanggap niya ay buksan ang mga kalsada. Maging bahagi ng kanyang Captain Bida sa mga tagumpay na makukuha nila. Sa isip-isip ni Raden na inaatake niya ba siya kahit alam niya na siya ay Knight ni Lord Stein? Sa pamamagitan nito, sigurado na siya ngayon, ang kanilang layunin ay ang Raden. Sinasabi ng pasugad na sundalo na medyo magaling siya. Parang bukod kay Phoenix, may ibang tao pang kawili-wili. Sa isip-isip ni Raden na sigurado siya na hindi papanig ang Panginoon kay Prince Ren, tulad nito. Hindi siya maglaylingkod sa hari na ito, mabilis lang naman natalo ni Raden ang papasugod na sundalo. Sa isip-isip ni Raden na bilang subordinate ng Panginoon. May isang bagay na dapat siyang gawin, sumisigaw at sinasabi ni Raden na patayin silang lahat. Babalik sila sa Raden, sinasabi ng First Prince na si Ren na nakasagupa ba nila ang patrolling force ng Raden. Pinaplano niya na matuon ang kanilang pansin sa harap, gayon paman. Maganda ito,
Assassin Squadron, pumasok sila sa Riden at kunin ang asawa ng Duke. Kung kinakailangan, patayin niya siya. Sa isip-isip ni First Prince na si Ren na hindi magiging madali ang pagkakataong niya sa araw na ito. Ang mga bundok ng Olte sa timog west ng Riden, sinasabi ni Herent na sa isang shields lamang, hindi niya mahaharangan ang lahat ng ilaw ng mga royal house. Ang gandang pagmasdan ng mga tanawin sa ibaba, Bunny, record niya ang performance niya sa abot ng kanyang makakaya. Sinasabi ni Bunny na nasa linya din ang palabas niya, so do your best. Laging malaki ang mga viewers ng mga rematch, sa isip-isip ni Herent na ang pinakamalaking advantage ng aura ay ang fixed damage at kakayahan na magbago ang mga hugis. Noong international competition, hindi niya ito nagamit ng maayos, pero ngayon iba na ang mga bagay. Pagkatapos ng sobrang effort niya, sa wakas nakuha niya ang totoong aura niya. Sa lakas na ito, sigurado siyang ma-overcome niya ang mga top rankers tulad ni Kraugle, at kahit ang mga nakatago na tulad ni Agnes. At isang katulad ni Grid, dapat 4 na segundo matalo niya na siya. Nadaanan ni Herent sila Piaro at nagkatitigan sila. Sinasabi ni Piaro na hindi normal na makita ang isang tao na nakikipag-usap sa kanyang sarili sa isang lugar na tulad nito. Tinatanong nito kung sino siya, sinasabi ni Royman na mukhang siraulo siya. Tinatanong ni Herent kung bakit may mga magsasaka sa gitna ng bundok. Sa isip-isip ni Herent na hindi niya hahayaang malaman ang plano nila. Sisihin niya ang kamalasan nila dahil nakasalubong niya sila dito. Sa isip-isip ni Royman na isang aura na humihiwalay sa blade at nakabaluktot pa. Ibang level ito kumpara sa aura ng ama niya. Dumating si Piaro para mablock ang atake na papalapit kay Royman. Hindi makapaniwala si Herent at sa isip-isip nito na isang magsasaka na gawang mablock ang kanyang atake. Sinasabi ni Piaro na hindi niya akalain na tatayo lang siya sa harap ng isang atake na ganyan. Mukhang nagpapakamatay siya. Kahit hindi niya magamit ang magkabilang braso niya, dapat kaya niya pa ring ipagtanggol ang kanyang sarili. Magtatanim pa siya ng palay ng 3 oras, humingi naman agad ng paumanhin si Royman kay Piaro. Sa isip-isip ni Royman na hindi niya akalain na mahaharangan niya ang isang aura gamit ang farmer tools. Ganito ba palagi kalakas si Mr. Piaro? Hindi niya napapansin dahil lagi siya nagtatrabaho sa field. Pero baka mas malakas siya kay Captain Asmafel. Sa isip-isip ni Piaro na hindi niya akalain na makakatagpo siya ng mas malalakas na tao habang nasa Riden kaysa noong gumagala siya sa battlefield na matatagpuan sa buong kontinente. Ang Riden ba ay nakakaakit ng mga malalakas? Sinasabi ni Piaro na medyo magaling siya mag-control ng aura. Pero medyo kulang pa ang damage output, ang lakas ng loob ng magsasaka na ito para mag-rate ng isang aura sa isang aura master. Ngunit gayunpaman, ang kanyang kakayahan ay tila ang tunay na pakikitungo. Totoo ba ang mga rumors na ang invasion ng 7 guilds ay napigilan ng isang baliw na magsasaka ng Riden? Sinasabi ni Herent na ang pakikipag-usap sa iyo ay isang pag-aaksaya lamang ng oras. Gumamit si Herent ng aura impact, maglalabas ka ng aura. Isipin ang isang tumpak na aura sa loob ng 2 segundo. Kung ang imahe ng aura ay hindi tumpak, ang kasanayan ay hindi mag-a-activate. Sa isip-isip ni Herent na sapat na ang pagsasanay niya sa imahe sa nakaraang 10 buwan. Materializing Dragon's Mouth, binabalik mo ang kapangyarihan ng isang transcendent being, kaya lubos na tataas ang power output ng aura. Ngunit may limitasyon ang output ng pinsala na maaaring ilabas ng isang unique rank ng Aura Master. Gumamit si Herent ng Dragon Roar, sa isip-isip ni Piaro na hindi niya akalain na maaabot niya ang ganitong level ng aura. Bilang isang taong umabot sa isang pader na may aura at dahil dito, kinailangan itong itabi, hindi niya maiwasang humanga. Pero, kung iisipin niya pa si Royman, wala na siyang panahon para ma-impress. Hindi niya akalain na ito na ang pagkakataong para gamitin ang sandata na ginawa ng Panginoon niya para sa kanya, ito ay malapit na dumating. Tumaas ng 20% ang pinsala ng lahat ng kasanayan kaugnay sa pagsasaka. Sinasabi ni Piaro na hanga siya sa mga kakayahan niya, kaya ibibigay niya ang lahat dito. Ginamit ni Piaro ang free farming method fort style, plow the field. Nagtataka at sinasabi ni Bunny na sumasabog ang tubig sa gitna ng disyerto. Ano ang nangyayari, Herent? Itigil ang paggamit ng mga pag-atake na maaaring i-block ng magsasaka at gumawa ng isang bagay na makakatalo sa kanya. May naalala si Bunny nang may pumasok sa ulo niya ang salitang magsasaka. Nagtataka at sinasabi ni Herent na kung ano ang nahuhulog sa lupa, isang binhi ba ito?
Ginamit ni Piero ang free farming method second style, super growth. Sinasabi ng isang sundalo na iniisip niya kung ano ang mangyayari. Pero parang trigo lang ito, ligtas ba ito? Hindi makapaniwala si Bonnie at sa isip-isip nito na malinaw na magsasakayan. Ang baliw na magsasaka mula sa mga rumors, pero kung ganito ang mga bagay, walang masyadong mangyayari. Sa tingin niya ba, nagpunta sila dito para mag-record ng TV drama tungkol sa pagsasaka? Si Hearn, yung lalaking yun, puro siya salita, kaya natalo siya kay Grid sa loob ng 5 segundo. Tumalong si Hearn papunta kay Royman at sinasabi nito na damo lang sila sa huli. Kailangan niya siya gamitin sa sitwasyon na ito para isipin na harangin niya ang atake niya. Parang hindi rin siya normal na magsasaka, sa isip-isip ni Royman na may isa pa siyang aura. Sobrang lakas niya, mabilis naman dumating si Piero para mablock ulit ang pag-atake papunta kay Royman. Sinasabi ni Piero na ang manatiling buhay ay talagang mahirap para sa iyo. 2 oras pang pagtatanim ng palay, hindi talaga mapigilan na umiyak ni Royman na paghahalata talagang babae, sa isip-isip nito na 3 oras lang siya makakatulog. Sinasabi ni Hearn na narinig niya na isang baliw na magsasaka ang nagtratrabaho bilang guardian angel ng Riden. Hindi niya akalain na yung mga rumors, tiyak na humanga siya. Ibig sabihin ay tataas ang reputation niya kung matatalo niya sila. Sinasabi ni Piero na ang tinutukoy niya ang mga bagay na imposible. Ang tanging paraan na yung madadaanan, sinasabi ni Royman na ang atake niya ay dumaan sa kanya. Sinasabi ni Hearn na pwedeng mag-iwan ng mark ang aura niya. Pwede niyang pasabugin ang kanyang aura, paano naman yun? Kung ayaw niyang sumabog ang bewang ng lover niya, lumabas siya, baliw na magsasaka. Napatigil naman saglit dito si Piero sa ginawa nito. Tumatawa at sinasabi ni Hearn na sa wakas nabuksan niya na ba ang kanyang mga mata? Naiintindihan niya ba ang sitwasyon niya ngayon? Biglang nagkaroon ng mga star sa paligid ni Piero at sinasabi nito na ang mark na yan. Maaari niya ba ito ilipat sa lupa? Sinasabi ni Hearn na hindi siya sigurado na sinusundan siya, pero kaya niya. Pagkatapos ng lahat, ang kasanayan ay may malawak na iba't ibang mga kaso ng paggamit. Sinasabi ni Piero na first time niyang makakita ng isang isinilang na may ganitong talent. May talent siyang bigay ng Diyos. Ipinanganak siya para maging magsasaka.